For today's video, ang pag-uusapan naman natin ay ang epektibong pamahid sa pangangati ng ating balat. So meron akong dalawang i-recommend sa inyo at hindi na ito kinakailangan na reseta para mabili sa mga butika. Siyempre para malaman mo itong magandang pamahid para sa pangangati, tapusin mo itong video na to and I am sure marami kang matututunan dito. Ako nga pala si Jasper at ako ay isang registered pharmacist. Siyempre, do not forget to subscribe to my YouTube channel for more information patungkol sa mga gamot at sa kalusugan. Ang pangangati ng ating balat ay maaaring maging sanhi ng iba't ibang mga kadahilanan. Kabilang dito ang allergic reaction, pwede rin na yung skin natin or yung balat natin is nagda-dry, pwede rin eczema, kagat ng insekto at iba pa. Para sa allergic reaction, maaaring ito ay dahil sa kinain natin, sa mga gamot na iniinom, maaari rin namang galing sa maduming kapaligiran, sa balahibo ng hayop, sa pollens at marami pang iba. So yung dalawang pamahid na gusto kong i-recommend sa inyo na napaka-epektibo talaga ay Calmosertine ointment. Pangalawa, yung ating Caladryl lotion. Again, ointment at lotion. So, alamin na muna natin ang pinagkaiba ng ointment, lotion at pati na rin ng cream kasi may mga specific din silang pinaggagamitan. Basta ang tatandaan natin kapag ang area ng balat na paglalagyan natin ay dry o tuyo, chap or crack yung skin, ang mas magandang gamitin ay ointment para mas mag-retain o mag-stay siya sa ating balat. Ang characteristic kasi ng mga ointment ay greasy or medyo oily yung feeling or yung consistency na. So kapag nilagay mo siya sa basang parte ng ating balat, ay baka hindi ma-absorb ito. Ang ointment ay isang oil-based na produkto at kadalasang ginagamit for medicinal purposes. So imagine nyo na lang, kapag ang mantika ay inilagay sa tubig o inihalo sa tubig, ang tendency ay maghihiwalay ito. So ganun din ang mangyayari kapag nilagay mo yung ointment sa basang area ng ating balat. So most probably ay hindi kakapit yung ointment kasi nga oily yung characteristic niya. Ang creams naman ay water-based na produkto. So mas magandang gamitin ito kapag wet yung area ng balat o yung skin na paggagamitan natin. So mas mabilis din siya mag-spread at kadalasang ginagamit for cosmetic purposes. Although minsan ginagamit din naman to for medicinal purposes. Maaari rin natin gamitin yung cream sa mga dry na area ng ating balat para magbigay ng moisturizing effect. At ang lotion naman ay ginagamit kapag mas malawak or mas malaking area ng ating balat ang kailangan nating lagyan. So, I may suggest kung ang kati-kati o pamumula ng balat tulad ng rashes ay maliit na area lamang, gumamit ng Calmosertine na ointment at kapag malaki yung area na apektado ng pangangati o pamumula ay gumamit ng Caladryl lotion. Sa mga diaper rashes, mas magandang gamitin din talaga ang Calmosertine ointment. Kasi yung Calmosertine ointment, mas mild siya. Doon kasi sa may Caladryl na lotion, may naka-indicate dun sa kanyang label na ginagamit or recommended lang gamitin kapag 2 years old pataas yung gagamit. So usually kasi kapag diaper rashes, para sa mga baby talaga, no? So Calmosertine yung magandang gamitin. Ang Calmosertine ay may contents na zinc oxide at calamine. Ang combination ng dalawa ay effective at nagsiserve as barrier para maiwasan ang pangangati ng ating balat. Ito ay ginagamit bilang anti-inflammatory, ibig sabihin ay para sa inflammation o pamumula o pamamaga at anti-pruritic naman para sa pangangati ng ating balat. Ginagamit din ito sa mga baby over 1 month old as needed. So, pwede rin naman gamitin ito below 1 month old pero limitahan lamang ang paggamit nito sa 4 na beses sa isang araw. So, saan nga ba pwedeng gamitin yung Calmosertine? Ang Calmosertine ay maaari nating gamitin para sa diaper rash, sa minor burns o kapag meron kang paso, allergic rashes, kapag nakagat ka ng insekto, kapag meron kang wounds o sugat, pwede rin natin siyang gamitin, hemorrhoids o almoranas at marami pang iba. Ang Caladryl lotion naman ay may active ingredients na calamine at diphenhydramine. Ang calamine ay ginagamit yan para sa kati-kati at ang diphenhydramine naman ay ginagamit para sa allergy. Tulad ng calamine, ginagamit din ito para sa skin rashes, para sa pangangati ng ating balat, kapag kinagat ka ng insekto, kapag meron kang minor skin irritation at iba pa. Pero again, recommended gamitin ang Caladryl lotion sa mga batang may edad na 2 years old pataas. Magandang gamitin ito dahil may kasama na rin siyang ang allergy which
is yung diphenhydramine nga. At recommended itong gamitin kapag mas marami yung area ng paglalagyan natin dahil ito ay lotion. Pareho silang napaka-effective na pamahid sa kati-kati at sa pamula ng ating balat. Nire-recommend ko as a pharmacist na gumamit ng Calmoseptin ointment kung sa baby ipapahid at kaunti lang yung area ng paglalagyan. Although hindi lang naman limited sa baby ang pwedeng gumamit ng Calmoseptin ointment. At Caladryl lotion naman kung mas malaki yung area ng paglalagyan. If hindi pa rin mawala o nababawasan yung pangati at pamumula ng balat, ay maaari naman itong sabayan ng over-the-counter na iniinom na gamot na ginagamit sa allergy katulad ng cetirizine o diphenhydramine na syrup. Para sa mga bata, ang syrup syempre. At sa mga matatanda naman, yung tablet o yung capsule form ng cetirizine at ng diphenhydramine. O di kaya naman ay magpakonsulta na sa doktor para maresetahan ng iba pang mga gamot na maaaring gamitin para sa pangati. Dahil may mga gamot din na pwede pang gamitin pamahid pero kinakailangan na ng reseta ng doktor. Maganda rin na alamin natin ang pinagmulan ng pangati para agad na itong maiwasan katulad ng mga pagkain maaaring magdulot sa'yo ng allergic reaction sa balat, ang mga paggamit ng matatapang na sabon para sa may mga sensitibong balat, ang madalasang pagdigo ng maiinit na tubig na nagdudulot ng pagka-dry ng skin, at syempre kung maliligo ka ng mainit na tubig hanggat sa maaari ay gumamit ng moisturizer o ng lotion pagkatapos maligo para maiwasan ang pagkatuyo or pagka-dry ng ating balat at iba pang mga pinagmulan ng pangati. So before matapos ang ating video, sagutin na muna natin yung ibang mga katanungan galing sa ibang mga comments sa ibang videos natin na in-upload. So para sa unang katanungan, ang tanong ni Armand O. Flores, Doc, pwede po bang inumin ang fish oil sa umaga tapos po sa gabi, Centrum Advance? Salamat po. So yung fish oil at Centrum Advance ay maaaring inumin yan any time of the day. Pwede silang sabay dahil wala naman silang drug interaction at pwede rin namang magkahiwalay. Ang tatandaan lang natin sa dalawa, since nagko-contain sila pareho ng fat-soluble vitamins, ay mas magandang inumin yan pagkatapos kumain para sa best absorption nito. Para sa ikalawang katanungan naman, galing kay Gina Alegre, kailan po ba magandang inumin yung glutathione tablets? So ideally, yung pinaka-best time to take para sa mga glutathione tablets or capsule ay sa umaga at pwede rin naman sa gabi. So iniinom ito 30 minutes before the breakfast or 30 minutes before our dinner. So mas maganda yung absorption ng glutathione tablets kapag walang laman ng ating sikmura. At para sa ikatlong katanungan naman, galing yan kay Christina David, pwede po bang inumin sa isang araw ang Centrum, Neurogen E at Caltrate? Paano po sila inumin sa araw-araw? Lahat po ba pwede sa umaga? Ang Centrum Advance na tablet ay naglalaman niya ng multivitamin. So, lahat ng components na meron sa Neurogen E, which is yung vitamin B complex at vitamin E, at sa Caltrate naman, which is yung ating calcium at vitamin D, ay meron na si Centrum. Pero kung i-observe natin or i-check natin yung nutritional facts ni Centrum, ay mas mababa lang yung component nila as compared sa pure na vitamin B complex at vitamin E na meron si Neurogen E at ganun na rin sa Caltrate na vitamin D at yung calcium. So, pwede natin silang inumin ng sabay-sabay sa umaga pagkatapos kumain para sa best absorption since lahat sila ay naglalaman ng mga fat-soluble components ng mga vitamins. Pero, I may recommend na wag naman araw-araw kasi nga katulad ng sinabi natin kanina, yung Centrum ay naglalaman na ng iba't ibang vitamins yan na meron sa Neurogen E at meron sa Caltrate. Pwede mo silang inumin sabay-sabay pero wag naman araw-araw na pagsabayin. Siguro kahit alternatively or every other day kasi you have to check din naman yung daily recommended intake natin ng mga nutrition pagdating sa mga vitamins para hindi tayo magkaroon ng overdose. Pero again, pwede natin silang sabay-sabay inumin. So yun lamang po at kung kayo ay may katanungan, mag-comment lang kayo sa ibaba ng video para ito ay aking matugunan. Muli, as a registered pharmacist, ako ay nagpapaalala na ugaliing magtanong sa doktor o pharmacist patungkol sa inyong mga gamot para maiwasan natin ang medication error o paglala ng inyong kondisyon. For more drug information, do not forget to subscribe to my YouTube channel. See you and have a great day po. Bye-bye!